dear beloved, Boss Mike, Cervera! Muling buwelta ang palasyo sa alegasyon ni dating Pangulong Duterte laban kay Pangulong Marcos kaugnay na hindi umano o plano umanong hindi agad bumaba sa pwesto sa 2028. Nagbabalita taga-serbisyo sa Malacanang si Christian Yosores. Christian. Ayan na mga kababayan, unang banat. Jeff agad binatikos ni bagong Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro ang panibagong ban ni dating Pangulong Duterte kay Pangulong Marcos Jr. na pumuposisyon umano para maging diktador at hindi agad bumaba sa pwesto sa 2028. Sa ambush interview. Hoy, Marcoleta, kitang-kita ka. Alam niyo sa totoo lang, si Digong, eto mga kababayan hindi naman to connect dito, yung sasabihin ko. Pero napansin ko lang, parang si Digong mga kababayan, alam nyo, parang habang tumata ito, abay pinapanood ng mga nandito. Kita niyo yung kanilang mga kababayan. Ano ba tawag dyan? Yung para bang pagka nagsasalita kayo, meron kayong maliit na mesa. Tapos tignan nyo, may berdeng topping siya. Di ba parang tumata habang pinapanood ni Marcoleta at ni Vic Rodriguez? Yung isa parang namboboso pa sa puwet. Diba? Ang pangit. Uy! Sino ba gumawa nito? Podium mo yan, yung podium. Sino ba gumawa nito? Parang kubeta Anak ng pating kayo. Minsan nga, baguhin nyo. Ang pangit tignan nito. Promise ang pangit talaga. Tignan nyo, parang tumatay Oh. Ayan tignan ninyo. Walang ya. Sino gumawa niyan? Sino gumawa na itong podium nila? Parang tabing na, alam nyo nung araw, di ba? Subukan ko yan. Di ba? Yung pag gumawa ka ng kasilyas, tapos naka-kwadradong parisukat. Tapos yun, meron lang maliit na pintuan na nakatali lang, Ganyan na ganyan itsura, Parang si Digong, habang nagtatalumpati, tumatae. Parang gano'n ang datingan, mga kababayan. Ang pangit. Tapos parang mga kababayan, tingnan nyo. Ayan, parang habang tumatae si Digong, ayan yung mukha nyo, naiiri pa nga ayan, habang naiiri, yung mga tao nakabantay sa kanya Anak ng pating kayo talaga, Huwag gano'n, parang binabastos nyo si Digong Yung mga DDS, hindi nyo malak. Mas lala mo, tumaktak, tabal. Ay, alam niyo, parang hirap na, umebak siya. Ay, sorry, naku. Sorry po sa mga nag-aagahan na nananghalian, mga kumakain dyan. Sorry po, Mas lala mo, tumaktak, tabal. Kita niyo raw pa na yung para bang yung iring-ire. Tapos mga... iri parang tinutulungan ng mga ere. Pero yung mga nandini, nakapaligid sa kanya. Para habang umiirit hirap na ilabas yung yung tubol ba? Tubol! Oo! Aba, kita niyo yung itsura ni Digong. Grabe. Pangit! Ang pangit ng podium nyo. Grabe kayo. Huwag niyong ulitin to, Huwag niyong ulitin. Yan, bakit Diyos ko? Ewan ko ba? Basta, natawa ako rin sa itsura kasi. Ito na. Hoy, mga DDS, pakisabi payong Mike Cervera. Sa susunod, huwag niyong ulitin yung ganyan Ganyang itsura ng podium. Tignan ninyo. Parang naiiri si Digong. Tapos merong mga nakabantay sa kanya. Para bang kapag pag iri niya at natumba, may magsusugod kung saang ospital siya. Huwag ganun. Eto na, mga kababayan. Ano yun? Nawala tuloy ako, kuyang. Si Pamela Morimato. O Kanimuchi. Oo. Thank you naman, Pamela. Eto na. Marcos kaugnay na hindi umano o plano umanong hindi agad bumaba sa pwesto sa 2028. Nagbabalita taga-serbisyo sa Malacanang si Christian Yosores. Christian.
Jeff agad binatikos ni bagong Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro ang panibagong ban ni dating Pangulong Duterte kay Pangulong Marcos Jr. na pumuposisyon umano para maging diktador at hindi agad bumaba sa pwesto sa 2028. Sa ambush interview dito sa palasyo, matapang na tinawag ni Castro si Duterte bilang eksperto sa pang-iintriga at pagtatanim ng ibig. Gusto ko yan. Eksperto daw sa pang-iintriga. Kita niyo mga kababayan, ano? Sige, Attorney Claire. Ito naman yung mga intro naman kay Attorney Claire, eh. Alam niyo, etong media, minsan nakakainis din, ano? Yung intro nila talagang, intense, eh, no? Intense, mga kababayan. Si Pangulong Bongbong Marcos lang. Natatawa na lang siguro ngayon yan. Habang ngayon mga kababayan, alam nyo, usapan sa Malacanang, si Attorney Claire, maniwala kayo sa akin. Pag pinag-uusapan ngayon si Attorney Claire sa Malacanang, sabi nila, grabe si Attorney Claire, ano? Grabe! Sino ba nag-ano niya? Sino ba nagtala-tala dito niyan kasi? Naku, grabe. Dapat noon nyo pa kasi dinali. Bagamat kinikilalaan niya ng Malacanang ang opinyon ng dating Pangulo, malinaw ang hakbang ito para makamit ang layunin ng mga Duterte na siraan ang pamahalaan at presidente at makuha muli ang kapangyarihan. Naku, si Digong, parang ilang pirma na lang to, Putik na yan, yung mukha niya pumaling na ng husto. Di ba? Nasa na yung ngiwi-ngiwi ninyo? Ngiwi kayo ng ngiwi. Tignan nyo naman si Digong, Parang isang kembot na lang. Huling lamay na to. Grabe naman. Boss Mike! Wag ganon. Grabe ka kung makatira kay Digong. Kaya tuloy nagagalit yung mga DDS dyan. Magagalit na naman si Libayan. Tinitira mo si Digong, mahal na mahal nila yan. Di ba, Libayan? Love na love nyo yan. Totoo naman, konting kembot na lang, Mukhang ililibing na to, Parang parang kahuhukay na lang to, antayuman, araramay panggalatok ditan. Singa kapang kukut. Kwanda, di ba? Sa mga Ilocano, sabi nila sa atin, kasla kakalkali naman. Kasla kakalkali naman. Di ba? Parang kakahukay lang sa libingan, tuloy. Pupulitang inakusahan ni Duterte si Pangulong Marcos Jr. na magpapatupad ng batas militar bago ang pagtatapos ng kanyang termino sa 2028 para mapahaba umano ang kanyang pagpupo sa pwesto. Yan po yung kanilang naratibo at propaganda ngayon, mga kababayan. Sinasabi ni Digong at pinaniniwalaan ng alin ng mga mangmang. Naniniwala yung mga mangmang sa sinasabi ni Digong na, si Marcos, gagayahin yung tatay. Magma-martial law yan, hindi na yan nabibitaw. Hindi nabibitaw yan sa kanyang kapangyarihan. Siyempre, tatay niya, kita nyo ginawa. Para hindi matanggal sa pwesto. Nagdeklara ng martial law. Para tuloy-tuloy siya sa pagiging Pangulo. Grabe, masyado kayong trigger kay Presidente. Kapag ka nangyari yun, alam nyo, susuporta kami. Di po ba, mga kababayan? Kung ipahihintulot ni bro na si Pangulong Bongbong ay magtuloy-tuloy sa kanyang posisyon bilang Pangulo ng Pilipinas para lalo nang umunlad tayo, susuporta kami. Payag ba kayo, mga kababayan? Kung yun ang katanging paraan, bakit hindi? Sino papayag? Kahit na magkaroon ng martial law, tayo pa rin, susuporta kay Pangulo! Hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. Putik na, malupit! Yung pa lang, ang lupit-lupit na. Hindi tayo pwedeng maniwala. Sa pang-iintriga na walang ebidensya. Galing, attorney, talaga naman, ganda. Nasa Malacanang na si attorney. Tingnan nyo naman ang postura. Yung itsura, mga kababayan, blooming na blooming siya. Talagang yung akala mo hindi makikipaglaban ng bardagulan.
spokesperson, spokes. Attorney Claire Castro. Di ba? Banat pa. At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Yan ang inaantay namin! Yung may ganyan sa Malacanang! Nagkaroon na, mga kababayan! Yan yung inaantay natin. Tama po ba, mga kababayan? Yan yung inaantay natin na magkaroon sa Malacanang. Yung mga ganyang mga banat. Kung pumirada, mga kababayan, knockout. Putik digong. Ano? Sino itatapat mo ngayon rito? Sige nga, si Maharlika, si Rana. Si Banat pa, hindi pinaniniwalaan. Sino pa? Wag naman yung kaibigan natin sa Attorney Trixie. Oo, hayaan na natin yun. Attorney Trix, ha? Friend tayo. Di ba? Sino? Pwede nga, ipang nila rito. Meron ba? Meron ba silang itatapat kay Attorney Claire Castro? Wala silang itatapat dyan, mga kababayan. Maniwala kayo. Wala silang itatapat dito. Wala. Naku, Along. Tandaan mo, hanggang balikat ka lang ni Attorney Claire Castro. Paano ka maitatapat? Hindi ka pwede kitapat. Kay Trillanes ka, hanggang bewang ka lang eh. Paano pa kay Attorney Claire Castro? Biruin mo, gandito ka lang yan, gandito. Eto na. Ulitin natin yung banat, mga kababayan. Maganda to eh. Ulit. Ako tatapos ng kanyang termino sa 2028 para mapahaba umano ang kanyang pag-upo sa pwesto. Hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. Correct. At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga. Expert na raw siya sa pang-iintriga. Sa bunganga mismo galing ni Tigong yan. Grabe, no? Malupit. Ano pa, Attorney? Banatan mo. At pagplanta ng ebidensya. Nako, pagplanta ng ebidensya raw. Malupit ito. Attorney Claire Castro. Talay. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Leila de Lima. Naku, meron pa talagang sinabing Meron pang sinabing reference tayo. At halimbawa, sino? Si de Lima. Matagal din nating sinasabi yan rito, di ba? Anong ginawa nila kay de Lima? Dahil itong si de Lima ay kaaway. Anong ginawa nila? Aba, mga kababayan, pinalantahan ng mga ebidensya. Kita nyo, malupit. Tapos naniniwala pa rin kayo sa kanya? Wala na. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Ano pa ba? Ibig sabihin ni Attorney Claire, mga kababayan, ang tatangan nyo na lang daw kung naniniwala pa kayo sa kanya. Ganon ang ibig sabihin ni Attorney rito, ha? Kung kayo, kung kayo naniniwala pa rin kay Digong, wala na raw siya magagawa. Kung kayo magpakamangmang. Ganon, Grabe, ang lupit. Matindi. Para itong pinagsamang atomic bomb. At pagputok ng bulkan. At magnitude. Magnitude 12. Utik na yan, mga kababayan. Ganyan katindi si Attorney Claire Castro. Talagang inupakan ng gusto. Talagang mga kababayan matindi. Di ba? Amy Campbell, thank you naman. Di ba? Yan po tuloy. Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Ay, nako! Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Yaan si Duterte. Wala nang iba. Matindi, Attorney Claire. Grabe ka, ha? Ibang klase ka. Ibang klase yung mga banat ni Attorney Claire dito. Rekta kung rekta. Ratsyada kung ratsyada.
Wala nang wala nang reservation. All out ang banat niya. Ganun no? Grabe, si Atty. Claire, oh. Parang no? O sige, ha? Mataray kayo? Mas mataray ako sa inyo. Ano ngayon? Digong, mataray ka? Tarayan mo nga, Di ba? Sara? Kahit si Sara Duterte, tandaan nyo, Atty. Claire, tuloy-tuloy mo lang yan. Pagka yan, tinuloy-tuloy mo, kahit ikaw ang tumakbo, kung si Sara lang ang kalaban mo, sigurado, Atty. Claire, ang bagong presidente ng Pilipinas. Diba, no? Sabi nyo, no? Gusto ko maging senador si Atty. Claire. Dito muna. Alam nyo, si bro, mga kababayan, gumagawa ng paraan yan. Kaya mga kababayan, eto na nakita ninyo yung mga tao na dapat na, niluluklok sa gobyerno. Di po ba? Itong mga tao na to ang dapat na niluluklok sa gobyerno. Miriam Santiago. Di ba? Isa naman iboto ninyo, Willie Rebelliam Pakitang tao. Sino? Si Marcoleta. Ganun din. Ano bang klase yan? Diba? Grabe manlin lang. Sino pa, mga kababayan? Yung mga nandyan. Ipe. Bato. Bongo. Diyos ko. Tama na, no? Hanap na tayo ng tulad pa ni Atty. Claire Castro. Pwede ba, mga kababayan, ngayon pa lang, mag-ipon na tayo ng tulad niyan. Mag-ipon tayo ng tulad ni Atty. Claire Castro. Diba? Yung merong paninindigan. Yung pirmi yung pato. Hindi tulad ng iba dyan. Hindi tulad ng iba dyan. Matapos pakinabangan, yung mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos, biglang iiwan. Iiwan kasi, mga kababayan, dahil sa biyanan. Walang paninindigan. Diba? Wala rito. Pagdating sa politika, walang kamakamag-anak. Walang kapakapatid. Walang biyanan-biyanan. Ganun yun. Diba? Tama po ba, mga kababayan ko? Tama po ba? Uy, Diyos ko. Kamustahin nyo nga si Atty. Libayan. Attorney, tanong ko lang Baka mapikong ka na naman. Tanong ko lang naman. Atty. Libayan, anong pakiramdam si Atty. Claire, spokesperson na sa Malacanang? Tanong ko lang yan. Grabe, no? Bagay. Syempre, normal lang nakainggitan si Atty. Claire Castro. Di po ba? Di ba? Normal lang nakainggitan. Bakit kanyo, mga kababayan? Sino ba naman na may ayaw? Magiging spokesperson ka ng Malacanang? Iiyak na yung mga yan. Iiyak na yung mga yan. Iiyak na mga yan. Ito na, mga kababayan. Ito na, sorry naman. Atty. Claire, ito, ulitin mo yung banat mo. Banat mo, ulitin mo. Okay, tuloy. Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya. Expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Ay, kita nyo, mga kababayan. Yung no? Si Atty. Diba? Ay, kita nyo naman, no? Yung kanyang aura, mga kababayan, kakaiba. Tapos naka-Pilipinyana. Ay. Ganyan dapat. Diba? Kita nyo. Lupit. Tuloy. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Leila de Lima. Correct. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Yan! Talaga alam nyo, may rhyme, no? Di ba? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Grabe. Bars! Bars yan, mga kababayan!
Bars! Kung bars, di ba? Ay! Tuwa ako! Grabe, yan ang sinasabi ko, Torny. Kapag ka talagang bumitaw ng birada, ha? May rhyme! Tugma! Tugma! Di tulad ng mga iba dyan. Kahit anong klaseng panggagaya ng tugma, mukha pa rin basura. Basura! Ito na, mga kababayan. Kaservisyo Mga kababayan. mo sa Malacanang, Christian Osores para sa Teleradyo. Yon, kita nyo na. Ito na. Ito na. Uy, di naman ako nangangantsaw. Wala, Wala akong kinakantsawan dyan. Wala. Sinasadya ko lang. Ay, gusto ko kasi araw-araw akong binabatikos. Araw-araw akong binabanatan. Ganyan ang gusto ko. Oo. Ha? Tuloy. Mga kababayan. So, eto na, mga kababayan. Tingin ng Atty. Castro ba? Spoke. Naku, Yusek na nga. Yusek. Castro, pasok ulit. Pasok natin. Kami na rin mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. Reaction po dito. Davao, including Davao City? Okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Correct. Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig ba sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Naka! Hindi. Gawin na natin medyo mas maunawaan, attorney. Ibig ba sabihin nun, walang kwenta yung anak mo, Digong? Sabi ni attorney. Ano sagot niyo dyan? Yung mga DDS, sumagot naman kayo. Wala pala daw kwenta yung anak ni Digong eh. Sino ba mayor dyan? So, ibig sabihin, walang ginagawa si Basti dyan? Baka naman kasama na niya sa mga kung anong kalokohan dyan. Baka lang. Di ba? Yan ang mga banat, Talaga naman, May papikit-pikit pa si attorney, ulit. Ito na. Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu, and Manila. Marami na rin mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. Reaction po dito. Davao, including Davao City? Attorney. Okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Si Basti po, attorney, si Basti po. Si Basti. Si Basti po, attorney. Opo si Basti, oo. Si Basti ba? Di ba si Basti? Baka naman walang mayor doon. DDS, matanong lang, mayor pa ba si Basti? Kasi para daw walang nangyayari at walang ginagawa yung mayor doon eh. Ganun ba yon, attorney? Parang walang ginagawa, tuloy. Hindi ba yung anak niya? Anak mo ba yon, Digong? Umamin ka na, di ka naman makukulong. Digong, anak mo ba yon, si Baste? Si Basti daw ang tinutukoy. Tanong lang naman ni attorney, tanong ko lang naman din kung anak mo si Baste. Tuloy. Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig ba sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Correct, mga kababayan! Totoo yan! Diba? Ay, nako, mga kababayan, Wala! Durog ang mga Duterte dito. Alam ko na, mga kababayan, eto yan. Ngayon nakikinikinit ako. Bolang kristal, lumabas ka. Okay. Ayan, nag-uusap-usap na sila. Ito, makinig kayo. Ito na, may nakikita ko. Ayan, nag-uusap-usap na sila. Mukhang nataranta sila kay Atty. Claire Castro. Ayan, nataranta daw sila. At eto na, hindi nila alam kung paano babanggain si Atty. Claire Castro. Ayan, maglalabas daw yung mga vlogger nila ng kung ano-anong paninira. Ilalabas daw nila na nakulong kasama yung yung kliyente niya sa kulungan. Ayan, ako! Unang propaganda. Gagamitin nila yung nakulong yung kliyente ni Atty. Claire Castro, at sinamahan sa kulungan. Makita nyo yan yung banat ng mga mangmang. Tandaan nyo, mga kababayan, kabiliban ng taong yan. Bakit? Bihira sa abogado na kukunin ninyo
na kayo ay pagmamalasakitan. Hindi ko naman nila lahat pero di ko binabawasan. Kadalasan mga kababayan, alam nyo na yan. Minsan nga, napakahirap pang tawagan. Pero si Atty. Claire Castro, anong ginawa niyan? Di ba't sinamahan yung kliyente niyan? Tapos sasabihin nyo, sumama sa kulungan? Grabe naman kayo, hindi nyo ba narinig yan? Pakinggan nyo, ulit-ulitin nyo yung sinabi ko. Si Atty. Claire Castro, sumama sa kulungan para samahan yung kliyente niyan. Saan kayo nakakita ng ganyang abogado? Talagang dedikado, talagang si Atty. Claire ay dedicated masyado. Di ba? Ang galing na abogado nito. Kaya pala maraming kliyente to eh. Bakit? Kasi mga kababayan, piruin ninyo, ultimo, kliyente, sinasamahan para bantayan. Matindi. Ganito ang hahanapin yung abogado. Di ba? Buti na lang nahanap natin to Arnold Lopez, Grabe. Matindi. Tapos babatikusin nyo. Sasabihin nyo nakulong. Hindi nakulong, sinamahan lang yung kliyente. Pambira kayo. Tama, matindi, mga kababayan, Kung tayo, mga kababayan, meron tayong ganitong abogado, poprotektan tayo sa kahit anong pagkakataon. Aba, mga kababayan, kahit bayaran nyo ng napakamahal, okay lang. Oo. Kahit bayaran nyo po ng napakamahal ang ganyang klaseng abogado, okay lang ho. Di po ba? Yan ho yung kanilang bagong bagong pambatikos dito. Walang ibang masilip. Hanap kayo ng iba. Kasi yung ganyang banat, walang kwenta. Oo, lalo lang iaangat ni Atty. Claire yan. Yung ganyang mga batikos nyo, walang dating yan. Lalo lang, uulitin ko, lalo lang ikakaangat ni Atty. Claire Castro. Ang tatanga talaga mag-isip ng propaganda, Kaya tignan nyo, hindi kayo manalo-nalo. Isip kayo ng iba. Gusto nyo, bigyan ko kayo ng tip eh. Di ba? Pero teka muna. Oo, bago ko kayo bigyan ng ganyan, kailangan makulong muna si Duterte. Makulong si Sara, makulong si Bato, makulong si Bongo. Lahat ng mga kampon niyan dapat makulong muna. Eto na. Tuloy. Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay. Nung panahon niya, meron bang nare-record? Wala, attorney! Pinagtatakpan nila. Napakaraming pinapatay ni Duterte. Pero bakit tila walang nakalista? Binabaon nila. Di ba? Ganon ang ginagawa ni Digong, mga kababayan noon. Wala, hindi ka pwedeng bumatikos. Kung hindi, isasama ka roon. Di ba? Ganon po yun, mga kababayan. Pero ngayon, mga kababayan, kita nyo naman. Pag may namatay, sa enkwentro, kung meron man, kaso wala nga eh. Di ba? Dahil bloodless yung kampanya ni Pangulong Bongbong eh. Bloodless. Ayaw dumanak ng dugo. Ang gusto managot kung may kasalanan. At palaganapin, pairalin ang human rights. Di ba? Kasi alam nyo si Pangulong Bongbong, scramble, ang gusto talaga mga kababayan, pairalin ang human rights, pairalin ang sistema ng batas, pairalin lahat sa tama, idaan sa proseso, lahat. Wag ho kayong magmamadali. Kasi may proseso ang batas, hindi ginagawang shortcut. Di ba? Di ba, Birador? Ubusin ang mga fake news na Oo. Di ba? Yun ang gusto mga kababayan ni Pangulo eh. Tapos ayaw nyo suportahan. Putik na yan, gumawa-gawa pa kayo ng mga batas. Dapat tanggalin na natin yung constitution. Dahil ayaw nyo naman, Diba? Pero pag in-apply nyo, yung alin, walang batas-batas, naku, kita nyo mga yan. Parang mga bulating inasinan. Attorney, tuloy mo. Rito. At tandaan natin, nung panahon niya,
At least ngayon may record kung may namamatay. Nung panahon niya, Oh, meron bang nare-record wala. doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Oh. Tanong lang natin yon. Oh, tanong lang naman yon. Kung meron, edi ilatag ninyo. Di ba, Lord Glenn, ano? Lord Glenn, ha? Peace tayo, ha? Oh. Kami ni Lord Glenn, okay kami niyan. Di ba, Lord Glenn, ano? Oo. Tanong mo naman yung tropa mo, bakit binabanatan na ako? Wala naman akong ginagawang ano. Pwede. Total naman, Lord Glenn, eh. Total, naumpisa na nila. Pwede pa kamo, tuloy-tuloy nyo na. Oo, hanggang magsawa kayo. Sabi ni Mike Cervera kamo, pwede ba gawin nyo daw 24 oras yung pambabatikos at pang-ano ninyo kay Mike Cervera? Ha? Pag gamit ng mukha, gamit ng pangalan, gano'n. Gawin nyo 24 oras kamo, ha? Oo, kasi nakukulangan ako. Walang dating yung mga ginagawa, eh. Dapat siguro, Lord Glenn, sabihin mo, imbis na gawing 12 oras, gawin 24 oras, wala na, wag na silang matulog. Oo, tuloy. So dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Correct! Wag ka ba, wag ka. Oo, okay lang yun. Oo, lambing ko lang naman yun, Lord Glenn. Alam mo naman ako, alam mo parang hindi nila ako kilala, no? Na, ganito lang ako, mag-vlog. Kayo talaga eh. Pero okay lang yan, oo. Nag-i-enjoy ako. Tuloy. Bakit ganun ang kanyang lusot? Oo nga. Tingnan nyo yung tinginan, no? Yung tinginan na ganyan. Oy, makuha kayo sa tingin, mga DDS kayo. Lakihan natin, Boss Mike. Ganito, yan, makuha kayo sa tingin na ganyan. Yung tingin na ganyan, mga kababayan, alam nyo na yan. Parang sinasabi ni Atty. Claire, mga kababayan, alam nyo? Parang sinasabi niya, ito na ang huling Merry Christmas nyo. Wala na. Grabe, matindi. Isa pa, attorney, meron pa ba? Meron pa yan eh. Ito to. Under the Marcos administration, kung ilan na pong gold ang naibenta. As of now, wala Yan, gusto ko to, yung gusto ko to. BBBM lang malakas, gusto ko to. Ito, tingnan niya, ha. Tinanong po yung issue ni Digong tungkol sa gold. Ha? Tingnan niyo, mga kababayan, ha. Alam niyo, sa totoo lang, nauutot na ako kakatawa. Ito. Tungkol sa gold, mga kababayan, ito na. As of now, wala tayong records, pero sabi nga nila, according sa BSP, kukunin namin ito. Kung Yan? inyo pong i-require at alamin po natin kung maibibigay po sa atin ng BSP ang records na ito. Pero ang sabi nga po nila, mas tumaas pa po ang GIR natin. Naku, kita nyo, grabe. Tuloy. Mas lalo pa pala tayong nagkaroon ng interest dito. To $106.3 billion. Naku, So, ibig sabihin, hindi tayo. Wala tayong problema. wala problema! Ginagawa nyo lang. Alam nyo, itong mga DDS gumagawa ng sarili nilang problema. Gumagawa ka ng sarili nilang problema eh. Tapos pinapaproblema nyo sa iba eh. Wala pala tayong problema. Sabi ni attorney, wala tayong problema. Kayo lang gumawa ng problema tapos pinapaproblema nyo sa iba. Diba? Tuloy. Gold reserves natin. So, that's fake news. Wala. Ay, naku, fake news daw. IR natin to $106.3 billion. Ako, grabe. So, ibig sabihin, hindi tayo. Wala tayong problema. Wala tayong problema, Sa gold reserves natin. Oh. So, that's fake news. Ang Fake news na naman kayo! Kita nyo? Alam nyo talaga, Cynthia Jimeno, thank you naman, dyan sa Hong Kong. Diba? Grabe, walang halong panluloko yan. Syempre, Lord Glenn, alam mo naman si Atty. Claire yan, diba? Ayan, wala daw palang wala palang problema. Kasi nga po, mga kababayan, kahit si Digong, alam daw niya yan. Alam daw ni Digong yan kung paano gumagana. Diba? Buti naman, wala tayong problema, diba? Fake news daw eh. Fake news daw eh, sa gold reserves natin. So, that's fake news. Fake news! Alam mo na, Digong.
Factory ka talaga ng fake news, ano? Factory. Yusik Claire na, boss. Oo nga. Hindi, spokes na siya. Spokes na. Yung kanyang ginaganapan ngayon parang si Harry Roque, Lord Glenn, spokesperson. Sino? Si Attorney Claire Castro. Ha? Pakitanong nga kay Libayan kung anong pakiramdam. Hindi na tatanungin lang naman natin eh. Di ba mga kababayan, pwede ba yon? Attorney Libayan, DDS kayo, di ba? Ano pakiramdam? Yung dati yung kasama, spokesperson na ng Malacanang, tagapagtanggol mismo ni Pangulong Bongbong, sa loob mismo ng palasyo yan. Ano pakiramdam yan? Sige nga, tanggol pa sa mga Duterte. Tuloy. Sinasabi nila ay fake news or Fake news. mas formal na word, disinformation. Disinformation. Mas formal daw yan. Di ba? Tama, di ba? Tama, ya? Yan yung sinasabi ko. Yan, di ba? Nakita mo. Yan tuloy. Ano nangyari? Wala na? Tutok na lang kayo sa akin. Huwag nyo nang pansinin si Attorney Claire, Ako na lang, sige na. Gustong-gusto ko yung promise. Ako, gusto ko banatan ninyo. Oo! Di ba? Kasi yung mga tao, kahit anong banat ninyo, wala. Wala kayong maaakay rito. Yung mga, yung mga naloko, Yung mga naloko na, na talagang, tagapagtanggol ni Pangulo, Attorney, aminin mo. Di ba dati tagapagtanggol ka ni Pangulong Bongbong Marcos? Tapos ano nangyari? Naitsapwera sino? Naitsapwera si Magalong? Sumama ka ron. Di ba? Ayan, kita mo na nangyari. Ako na lang, banatan nyo. Huwag na si Attorney Claire, Pakiusap ko lang naman ito kung baka pwede. Sige na, tuloy-tuloy nyo lang, Libayan! Ayan, Yusik na si Kayubi. Di ba? Tanong ko, ano na ba accomplishment ng kabatas? Ay! Yung mga kabatas, ano accomplishment nyo? Latag nyo naman, Meron na ba kayo na ipanalo? Wala pa yata akong Wala akong nabalitaan. Kasi putik yung pato nyo, hindi nyo alam kung saan nyo ilalagay Di ba mga kababayan? Yung pato nila, mga kababayan, hindi nila alam kung saan nila nilalagay. Putik na yan. Ano na? Yung mga kabatas, latag nyo naman. Kung meron. Ulelat. Putik na yan. Diskarte yan. Di ba? Diskarte kasi. Wala. Mahina kayo ron. Totoo, sige na. Magagaling kayo sa usaping batas. Pinag-aralan nyo yun kung yayain ko kayo, usapang buhok tayo. Usapang buhok tayo, di kayo mananalo sa akin. Di ba? Direk! Sorry naman. Sorry, naku, nandito pa yung isa. Oo, love kita. Love kita. Yung mga kabatas, wala pa napapanalo. Eto na, buti pa si attorney, wagi na, Hoy, congratulations sa mga Kayubi! Eto na. Oo. Inis na naman yun. Uy, joke ko lang yun. Attorney, Attorney Libayan, joke ko lang yun. Nyamut. Asla ka mo lang, taga dinga. Asla ka dinga Ilocano mo. Di ba? Ito na, mga kababayan. Ay, nako. Ang sarap ng asar. Ito pa, karugtong. And selling the country's gold just so it's clear. Okay. Hindi pa to campaign joke ulit Nako. ni dating Pangulong Duterte? Hindi ba tayo nasanay dun sa jet ski promise niya?
Alam niyo si attorney, pagbalot nito, natatawa na ako eh. Sa totoo lang. Kita mo talagang diretso eh. O sige, di pa ba kayo nasanay sa mga sa mga pa-promise at mga banat ni Duterte? Attorney, ulitin mo nga. Sige, tuloy. Mentioned or is accusing the Marcos family of stealing and selling the country's gold. Just so it's clear. Okay. Hindi ba to campaign joke ulit ni dating Pangulong Duterte? Correct. Hindi ba tayo nasanay dun sa jet ski promise niya? Na nung naniwala tayo halos sa mga sumuporta sa kanya, tinawag tayong stupid. Oo nga. So pag naniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, baka mapagkamalan niya tayo ulit at tawagin tayong stupid. But anyway, Attorney, alam mo, sanay na dyan yung mga DDS. Kasi, yung pagiging estupido, abay, inari na nila yun eh. Sa totoo lang, attorney, yung pagiging estupido, pinatituluhan na nila yun. Oo, may titulo na yun eh. Kanila na yung titulo na yun eh. Oo, binibenta nga sa akin, attorney. Yung pagiging estupido, mga kababayan, pinatituluhan ng mga DDS yun. Bakit kanyo? Kasi, yun yung naratibo na sinisiksik ni Digong sa mga ulo nila eh. Kaya sabi nila, sabi ni baka kung sino mabanggit ko. Attorney Marcoleta, Kong wag ka na, hindi na ikaw yung babanggitin ko. Sabi ni Attorney Vic, hoy, patituluhan nyo na yan. Oo, yung pagiging estupido, kailangan patituluhan nyo na. Kasi, baka maagaw pa ng iba. Puta, sino ba naman may gustong mang-agaw dyan sa pagiging estupido nyo? Sa sobrang paniniwala nyo, panatiko nyo kay Digo nyo. Diba? Kayo yung tinutukoy rito. Mga estupido kayo. Kaya sa sobrang estupido, pinatituluhan ng mga to. Diba? Puta, napapatituluhan. Boss Mike! Napapatituluhan ba yung pagiging estupido? Ay, oo! Oo! Sila, ginawa nila. Pinatituluhan na nila eh. Tignan ninyo. Abay, tinirahan na nila. Tinirahan na nila yung pagiging yung pinatituluhan nilang pagiging estupido. Tala. Tuwa ako dito eh. Ito na. we will take this seriously. Para naman hindi magkaroon ng fake news. Lalo na doon sa mga taong nakikinig sa kanya at maaaring naniniwala pa. Correct. Itong issue na to, Narinig ninyo? Para doon daw sa mga nakikinig sa kanya at sa mga naniniwala pa. Sino yan? Sila Marcoleta. Sino? Sila Vic Rodriguez. Sino? Yung mga DDS na tanga. Yung mga yan, attorney. Oo, wag ko nang isa-isain. Kasi kapag ka iniisa-isa ko, naku, aabutin pa tayo. Mamayang gabi. Tuloy. October 2024, nasagot na ito. Oo nga. Ang nagtataka lang ako, bakit paulit-ulit na binibring up ni dating Pangulong Duterte? Wala ba siya mga economic experts na magsasabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP? Correct! Hoy! Akala ko ba matatalino yung mga bata ni Digong? Bakit ngayon, mga kababayan? Bakit ngayon para bang wala daw bang magaling-galing daw sa inyo? Para napapayuhan nyo yung matandang baka nag-uulyanin na, Oo, baka nag-uulyanin na. Payuhan nyo naman. Oo. Hoy! Idol, Marcoleta, payuhan mo nga, Tuloy. Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. Regular activity yan. Normal lang, ibig sabihin, mga kababayan. Normal lang po yan. Magbenta ng gold. Ay, normal yan, mga kababayan. How? Why? To pump up the economy. Correct! Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Correct. Hindi niya ba alam yun? Bobo yun. Attorney,
Ayoko sabihin yung ano. Wala akong sasabihin, attorney. Wala akong sasabihin. Talagang ganun. Oh, si Duterte kasi wala po silang mga kababayan. Wala silang gagawing pang-propaganda kay Pangulong Bongbong. Oo, walang pang-propaganda. Kasi mga kababayan, alam nyo, yung pagbibenta ng ginto para para matustusan yung pangangailangan ng ating ekonomiya, normal lang po na ginagawa yan. Opo, ngayon mga kababayan, si Digong, ginagawang propaganda. Para nga naman mga kababayan, sabihin ng mga mangmang, dahil hindi pangkaraniwan nilang maririnig yung magbebenta ng ginto. Yung iba nga, hindi nga nila alam na may ginto tayo eh. Hindi normal mga kababayan, yung alin, pagbebenta ng ginto hindi pangkaraniwan. Ibig ko sabihin, hindi pangkaraniwan sa pandinig ng mga mangmang. Kaya yung ginagawa ni Digong, mga kababayan, ginagawa ni Digong na propaganda. Maliwanag to mga kababayan, propaganda talaga eh. Di ba? Tuloy, attorney. Okay, now, sinabi nga dito, ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Sinabi din Correct, ganito yan mga kababayan. Investment kasi yan. Investment kasi yan. Babawan natin ang pagpapaliwanag para sa mga mangmang. Ito tandaan nyo to Kayo mismo gagawin kong halimbawa. Kung kayo ay nagkukulang o kinakapos, sino ang inyong nilalapitan? Minsan si Bombay, di ba? Na madalas ninyong pagtaguan. Tama ba? Gawin natin silang halimbawa. Kayong mga DDS, di ba? Pagka kayo kinakapos at hindi pa dumarating yung allowance ninyo, anong ginagawa ninyo? Lumalapit kayo kay Bombay na madalas nyong pinagtataguan. Tama, di ba? Kapag naubos nyo na lahat yung Bombay na umiikot sa lugar ninyo at ayaw na kayong pautangin, di ba? Kung meron kayo sa katawan ninyo, alahas ninyo, ginto yun, alahas. Di ba sinasanla nyo? Kung hindi, ano gagawin nyo? Ibibenta nyo. Bakit? Kasi maaaring may paggamitan kayo. Gagamitin nyo kung saan-saan. Hindi ginagamit ni Pangulong Bongbong Marcos yung pinagbenta ng ginto para lustayin niya. Gagamitin niya sa mga proyekto, pandagdag puhunan, at kung ano-ano pa. Ngayon, ikukumpara uli natin sa inyo. Kasi kayo, ang style ninyo, pag wala na kayong panghanda ninyo, pang precho, pang mall, pang aryod, alam niyo yon? Pag wala na kayong pang aryod, ang gagawin ninyo, kung ano na lang yung meron kayo yung sasanla nyo, bibenta nyo. Para matuloy lang yung pag-aaryod ninyo. Di ba? Ganun lang yun. Eto hindi. Hindi dinadala ni Pangulong Bongbong Marcos kahit may binenta. Dinadala niya ito sa sandamakmak na proyekto. Alam nyo mga kababayan, pumunta kayo ng West Avenue. Grabe mga kababayan, nakita ko kanina Grabe, tuloy-tuloy na yung karugtong ng LRT. Di ba? Tama ba? Tama? Tama? Di ba? Sige tuloy. Pakitranslate na nga yung aryud. Aryud ko na damo, naka-aryud ka. Toki ni nam, mangila ako kapay tibaka. Pang-aryut mo laang. Kung nata magamin ni Paki-translate na lang kung ano ibig sabihin ng aryut. BSP, hindi pwede silang mag-hold Collect. that much of a gold. Okay? Now, ang nakakapagtaka lang tayo, nagtataka lang tayo, bakit hindi ito alam ng dating Pangulo? Dalawa lang yan, attorney. Baka bobo talaga si Digong. Hindi niya alam yung mga usaping gold. Alam niyo mga kababayan, yung gold ngayon, yung gold ngayon kwento ko lang. Grabe ng taas ng presyo, no? Kaya
okay lang magbenta ngayon kasi mataas ang presyo ng gold. Sa bagay kasi ang gold, mga kababayan, hindi naman bumababa presyo. Kasi mga kababayan, may binili akong quintas, mga kababayan. Japan gold. Bili ko noon, nung bata pa ako. 197,000 ang bili ko. 110 gram. 197,000 bili ko sa kwintas ko. Mga kababayan, nagulat ako sa presyo ngayon Ibang klase na, mga kababayan. 5,000 plus na yung presyo ng gold. Grabe, no? Ilang doble na, no? Move on na kayo sa Kariyod, ha? Ito na. Siguro bago siya magbigay ng itong klaseng intriga, mapapansin nyo sa kanya mga statements. Correct. Hindi naman detailed. Correct. Anong proof niya? Again, as a lawyer. He is a lawyer. Oo nga. As a lawyer, he is a lawyer. Yun ang tanong. Ano ang proof mo, Digong? Digong, sumagot ka. Baka magtago ka na naman, ha? Tuloy. He became a fiscal. Correct. Alam niya kung paano magkuha ng ebidensya, Correct. no? To get the truth. Bakit sa kanya? Parang wala siyang ebidensya. Correct. Oo nga, Digong, wala ka namang ebidensya. Meron attorney, meron siyang pinakita. Yung sinulat sa coupon ban, sobrang nilakihan. Meron, di ba? Pinapakita siya na na coupon ban, tapos doon nakalista. Oo, kulang na lang sa Manila paper niya ilista Sa sobrang labo na ng mata niya. Sa bagay kasi nakapikit na yung isang mata. Kasi ang lalaki ng sulat, mga kababayan Yun yung ebidensya niya. Nakasulat saan? Parang siya pinagbalutan ng tinapa. Talay! Hoy! Shoutout sa inyo lahat! Jason Fermin, Jason Maltiso. Sa inyo po lahat, shoutout. Tuloy. Laging paintriga. All we want here, parang wala siyang ebidensya. Laging paintriga. Okay. All we want here is evidence. Correct, mga kababayan. Ilabas nyo ang ebidensya nyo. Kita nyo? Nasaan? Naglabas sila. Mapipilitan na naman silang mga kababayan. Aba, paglabas na naman ng peking ebidensya. Di ba? Nixon Duran? Di ba? Bev Kenshin? Di ba? Maglalabas na naman sila ng peking ebidensya tulad ng alin. Ginawa nila sa fake video. Nino? Ni Pangulong Bongbong Marcos. Napakatagal nilang napakatagal niyong sinalsal. Sinalsal niyo ng sinalsal yung alin. Fake video na yan. Di ba? Wala kayong naipakitang ebidensya. Napilitan kayong maglabas ng AI. Tignan niyo, mga kababayan, kung paano ni ginagawang mangmang yung mga tao. Di ba? Tuloy. Ipakita niya. Kung si PBBM o ang Pangulo ang nag-utos para magbenta ng gold reserves. Oo nga. Di ba? Hoy! Pakita nyo kung nag-utos si Pangulong Bongbong Marcos na magbenta ng gold reserve. Ako! Yari kayo. Samantalang sinabi rin ng BSP, solely and manage ito. No? Solely managed by the BSP. Correct. Ibig sabihin, BSP lang ang may may pagpapasya, may gumawa ng kaparaanan ng pagbebenta na hindi po sinasaklawan ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Kita niyo, mga kababayan. Ang liwanag niya, mga kababayan, Eto na, mga kababayan. Siya, magli-5,000 na tayo. Baka naman sa mga hindi pa nakakapag-like. Albert, Albert! Eduardo! Sige na! Basya! Sumayot! Delia! Mag-like na kayo, Joseph! Like kayong lahat ko. Dali na! Magli-5,000 na tayo. Dali! Kita nyo, Elizabeth Logan, grabe. Sorry naman sa word na sinalsal. Direct Freddy! Ano na? Ay, sabi nga sa mga kaibigan natin, wag si Mike Cervera, malupit yan makipaglaban. Kaya natin paghiwa-hiwaliin yan. Tuloy. So paano magkakaroon dito ng hand or pakikialam ang Pangulo?
Correct. Johnny, Tahimik lang. Pati yung mga media, mga kababayan, oh. Tahimik, oh. Walang nasabi, oh. Diba? Tameme, ano? Tameme. Oh. Tuloy. People's Journal. Ma'am, when you said you will take this seriously, what do you mean by that? Will the government file charges against the former president? Hindi naman po. Sasagutin lang namin yung mga joke na lagi niya sinasabi. Since tayo ay sumasagot dito ng seryoso, baka sa susunod sasabihin na naman ng mga supporters niya, hindi niya na naman kilala si dating Pangulong Duterte. Puro joke yan. So ito bang mga sinasabi niya during sa kanilang rallies or campaign rallies? Joke ba o seryoso? We have to know that. Correct, oh. Sabihin mo, Digong, kung joke o no joke. Di ba, mga kababayan? Kasi mga kababayan, buti pa si Sarah. Sinasabi niya, no joke. Di ba? No joke. Kasi si Digong, mga kababayan, hindi nyo alam kung ano yung totoo at hindi. Kasi tuwing mabubutata, lagi sasabihin, joke lang niya yun eh. Di ba? Antindi. Puro na lang gano'n ang mga banat nila eh. Pag ipagtatanggol na nila si Digong, ano sasabihin? Joke niya lang yun eh. Bakit? Kasi nabokya eh. Pag nabokya, joke. Kapag medyo lumulusot, sasalsalin nila yun. Di ba? Yung propaganda nilang yun, sasalsalin nila. Pumapasok, oo. Sinasakyan ng tao, oo. Salsalin nyo pa. Sige pa. O, di ba? O, kita nyo ginawa doon sa fake video, na sinasabing may pulborong video. Di ba sinalsal nila na sinalsal? Ganon ang style ni Digong. Salsalero. O, di ba? Oy, ibig sabihin nun, sa issue hindi, naku, baka mamaya iba yung kasi pwede namang gamitin kasi yung salsal eh. Oo salsal sa issue yung tinutukoy ko Oo tuloy. And also, ma'am, would you know under the Marcos administration kung ilan na pong gold ang naibenta? As of now, wala. Nasagot na yan ate, lagpasan natin. Dito na tayo. Nasagot na yan. Ito na. Council, Attorney Salvador. Grabe, attorney! Grabe background mo! Ay, ang tindi! Uy, tignan nyo yung background ni attorney, oh! Bagong Pilipinas! Bagong muka! Attorney Castro! Nasa PCO na! Silibayan kaya! Hiha! Wala na! Attorney, libayan. Tingnan mo si attorney, ganda ng background, PCO na, meron bagong Pilipinas, Ikaw, ano background mo? Wala? Eto na. Ituloy natin. Panelo said that it's actually the government, the Duterte the Marcos administration that's the biggest spreader of fake news. And I quote yung sinabi niya kanina sa ANC. It's funny because it's the government, the huge corporation of fake news. For instance, when the police assaulted the KOJC, they were saying the police were not armed. They say there were no blanks in the BICAM report. Ano ba naman yung tanong na yan? Mupo na tayo dyan sa pagdating sa may KOJC na yan. Tapos na no? Tapos na yung KOJC, nakakulang na si Kibuloy. Pwede ba mga reporter, huwag nyo nang balik-balikan, mag-move on na tayo kay Kibuloy. Huwag nyo nang idagdag yun sa tanong kay wala nang dating yun eh. Di ba mga kababayan? Wala na, thank you naman sa mga bagong subscriber, si Jose Rizal nandyan. Uy, wag na Ito naman mga reporter, may intriga rin to eh. Ano ba? Pwede ba? Tigilan nyo na yan. Usapin kay Kibuloy. Nakakulong na yung mama. Tama na. Usad na natin. Dito na tayo. Usad na tayo. Ng fake news. Armed. They say there were no blanks in the BICAM report, which was the basis of the enrolled bill that was signed into law. Your comment. Uy, ang ganda nung nagtatanong Ganda okay lang. Sige, magtanong ka. Maganda ka eh. Dapat ganito lahat yung vlogger, Yung ganyang mga mukha, no? Dapat yung mga pangit, walang karapatan, Di ba, no? Naku, mauubos ang tropa ni Libayan. Pag pinagbawal ang mga pangit, attorney.
Uy, joke ko lang, Mat. Ika, Mat. Masyado kang seryoso, Mat. Oo. Pag na ipanukala, na bawal yung pangit na vlogger, gusto ganyang itsura, sigurado ubos yung mga tropa mo. Ito na, tuloy. So si Attorney Panelo yung nagsabi na big The biggest spreader of fake news yun. spreader ng fake news. Unang-una, ang usapan dito ay about the God deserves. Correct. Bakit kailangan baguhin? Nagda-divert ba sila? Oo nga, yan ang problema, Tony. Pag nabubuko, divert na naman. Ibang issue na naman eh. Ang nangyayari, sagot lang tayo ng sagot eh. Taknang pating, hindi na sila nauubusan ng propaganda. Wala na tayong ginawa, kundi sumagot na sumagot, ano? Ano kaya, attorney? Advice ko lang baka pakinggan mo eh. Tayo naman kaya ang bumira ng bumira sa kanila para sila naman ang sumagot na sumagot sa atin, ano? Di ba mo, ng mga kababayan, ano? Sila naman ang sumagot na sumagot sa atin. Ano? Kasi lagi na lang tayo sumasagot eh. Maiba naman, ano? Maiba naman. Okay, ito na. Yung issue tungkol sa KOJC, nasa korte na to. Ayan na. Kung meron mang kasuhan dito, Correct. sa korte ito. Correct. Ang pinag-uusapan natin dito, yung sinabi ni dating Pangulong Duterte patungkol sa gold reserves na walang anumang basihan. Yan! Ang galing! Ang galing, mga kababayan! Huwag nyo nang ibahin ang usapan. Sige, Buloy, nakakulong na yan. Hayaan na natin korte magpasya dyan. May demanda na. Meron namang mga abogado na. Oh, tama si attorney! Ang galing mo, attorney! Oh, wag nating alisin. Saan? Doon sa issue nyo ng gold reserve. Bakit? Kasi pahiya kayo doon, Alam nyo, mga kababayan, pahiya sila ron. Pahiya sila doon sa gold reserve na propaganda nila. Kaya ayan, mga kababayan, eto na. Benjamin Bernardo, pwede na ako magbakasyon. Ako, mga kababayan, magbabakasyon ako, ha? Eto na. Thank you, Sec. We have more questions from MPC. Dave Pardilla, PTV4. Good afternoon po, Attorney. Sa Mandawi rin po sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu, and Manila. Marami na rin mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. Reaction po dito. Davao. Oh, ayun Putik na yun, Ay, Attorney Libayan, Ganyan dapat mga vlogger, Yari na. Kung ganito lang kaganda yung mga vlogger, mga kababayan, siguro naman, pwede na tayong mapabilang. Diba? Kasi mga kababayan, kung magaganda yung mga vlogger sa mga babae, kailangan yung mga vlogger, gwapo din eh. Sana, sana lang magkaroon ng batas. Tuloy. Including Davao City? Oh, okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba? Tapos na tayo dyan, mga kababayan. Tapos na. Christina Yusuf, thank you naman, sana all nagme-member, Sana all, nagme-member, di ba? Thank you naman, Tapos na tayo dyan, dito na tayo, lagpasan na natin. And palace press officer. And you come out with guns blazing. Ito na ho ba ang magiging communication stance ng... Kita nyo, gwapo rin to. Sino ba to? Ivan Merina ba to? Si Ivan Merina ba to? Dapat ganito. Yan, mga ganyan, mga figurahan ko. Tony, pwede ba? Required mo sa tropa mo. Mga ganitong mga itsuro dapat, di ba? Kapani-paniwala, di ba? Tuloy. Administrasyong Marcos starting today. Siguro ganito lang po talaga ako. Aminin mo na kasi. Aminin mo na, Tony. Ang ganda ng tanong eh. Ito, tingnan yung tanong Ito as Undersecretary and Palace Press Officer. And you come out with guns blazing. Ito na ho ba ang magiging communication stance ng Administrasyong Marcos starting today? Siguro ganito lang po talaga ako. When it's for the truth, ilalaban natin yan. Correct. Yan ang gusto ko sa iyo, attorney.
wala tayong, hindi tayo magsasagwa ng anumang fake news. Correct. Basta kaya maalab Ah. ang damdamin natin sa pasasalita is because we know we are fighting for the truth. Yun! Kaya dapat maintindihan yung mga kababayan kung bakit ganito kami minsan. Kung minsan maemosyon pero nakakatuwa naman. Tandaan nyo mga kababayan, kapag alam mo katotohanan, minsan hindi natin napipigilan. Emosyon, mga kababayan, normal lang yan. Di ba? Oh, tulad ni Attorney. Our beloved Boss Mike Cervera.